Pagkatapos nyo pong ibabad magdamag, mas maganda po ay maghapon magdamag, lalagyan nyo na po ng sabon. Sabon at iskuba, kailangan. So, ganyan po ang proseso niyan. Bago nyo po babrasin. Lamang ang may alam. Magandang panahon po ulit sa inyo, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Sa video po natin ito ay ating sasagutin, ginawa ng video ang katanungan ng ating kaibigan. Ang sabi niya po, Idol, paano naman po kung ang alahas ay silver? Paano po ito lilinisin? Kasi nag-video pa ako ng mga nakaraan sa sinauna kong coins na silver kung paano linisin. At nag-comment po siya doon. Sabi niya ay paano naman daw po linisin kung ang alahas po ay silver. Ano po? So dalawa lamang po ang reaksyon ng silver. Unang-una, kapag ang silver po ay acidic po yung sumusuot. Ang reaction po ng silver, mga ilang araw lang ay umiitim na parang uling. Ganito po ang kulay. So kapag acidic po may suot, ganyan ang kulay na silver. Nagiging kulay itim. Nangingitim po talaga na parang uling. At kung hindi ka po marunong tumingin na silver, iisipin mo, fake. Kasi nga naman ay silver. Bakit? Maitim. Mukhang uling na po. So, pangalawa, ang reaction po ng silver, tunay na silver, kapag ang may suot po ay naglaba, may gamit na chlorine, may gamit po na sunrox, iyan naman po ay maninilaw. Mapagkakamalan niyo pong ginto kapag hindi ka po marunong tumingin. So ito po ay silver. Ginamit ko ito ng may-ari ng paglalaba. Sinuot niya po, kaya po naninilaw. Subukan niyo po. Subukan niyo pong magsuot kayo ng singsing na silver. Pag kayo naglaba at may chlorine o sunrox, magiging dilaw po yan. Kapag naman acidic ang isang tao, kaya nga po yung ibang tao, iniisip, fake yung kanilang silver dahil bakit daw nangingitim. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga ka-More Than Treasures, na po, ang tunay na silver, yan po talaga ay umiitim. Lalo na po kung acidic ang isang tao. Kaya pag napansin mo yung kwintas yung biglang nangingitim, ano po, hindi po yung itim na mapula-pulatan, so yun, yung nangingitim talaga nakala mo uling, yan po ay silver. At kapag ang isang silver naman na suot mo lagi maputing-maputi, ano po, hindi man lamang nagkakaitim, baka po yan ay stainless or white gold or platinum. Basta tunay pong reaksyon ng silver, umiitim po yan. Lalo na kapag naligo ka sa dagat. Acidic ang isang tao, yan po ay nangingitim. Ngayon, paano lilinisin kapag ang isang silver ay madumi, maitim or madilaw na? Katulad lamang din po nung ginawa natin sa ating video nung tayo po ay naglinis ng sinaunang coins. So, kailangan mo lamang po ay konting tubig. Tubig na konti lang. Tama lamang po mabasa ang iyong alahas na silver. So, ilalagay mo po ang silver mo. Yan. Tignan niyo po, ang itim yan ha. Yung isa naman ay madilaw-dilaw. So, ito po ay may tubig na. Yan. Tama lamang pong mabasa. At saka mo lalagyan ng bechin. So, yung bechin po, ito po yung bechin na Ajinomoto. Tandaan niyo po, konting tubig lang. Tama lang mabasa ang iyong silver. Wag po yung lunod sa tubig. Kasi medyo sasayang po yung bisa ng bechin. Ano po? So, konting tubig. Tama lang mabasa. Itataktak mo po yung isang balot na bechin. Yan po ay magdamag mong ibababad. At pag naibabad nyo na po magdamag, tignan nyo po ha. Pag naibabad nyo na po magdamag, sa umaga, ay babrasin nyo po ng
Scuba. Scuba na may sabon na bareta. So abangan niyo po yan bukas. Lilinisin po natin bukas ng umaga yan. So mga Kamordan Treasures, yung atin pong ibinabad sa bitchin na mga silver ay inabot po ng maghapon magdamag kasi may pinuntahan po ako kaninang umaga, maaga akong umalis. Kaya hindi ko po siya na-i-video kaninang umaga. So ngayong gabi ko po siya i-video. At mas maganda po yung maghapon magdamag dahil mas malakas po yung epekto ng bitchin sa silver kung ito po ay yung lilinisin. Tignan niyo po. So ang naging kulay po ng tubig, yan, kita niyo po ang epekto ng tubig kapag ka po ibinabad sa bitchin, magdamag ang silver. At ito po inabot ng maghapon magdamag. Kulay itim na po yung pinakang tubig kasi tinunaw na po niya yung mga itim, libag na nakakapit po, mga acid na nakakapit sa silver. Tingnan niyo po ang pinakang tubig niya. Yan o. Maitim. So, ang susunod po natin gagawin, ito po ay sasabunin na natin. Pagkasabon natin, babarasin po ng scuba at yun po ay malinis na. Isinama ko na po itong silver. Kaninang maga ko lang isinama po ito. So, bali, maghapon itong malaki. Kaya po ito ay binabad ko maghapon magdamag. So, atin pong lilinisin, dadaling ko lamang po siya sa kusina. So, mga Kamordan Treasures, pagkatapos nyo pong ibabad magdamag, mas maganda po ay maghapon magdamag, lalagyan nyo na po ng sabon. Sabon at scuba, kailangan. So, ganyan po ang proseso niyan. Bago nyo po babarasin. So, itatapon ko ng tubig. Napakaitim ng tubig, oh. Grabe. Lalagyan mo naman siya ng sabon. Ganyan na po kasimple yan para nakaminos na kayo sa gastos. Kasi bawat linis po sa pwesto, minsan 50. Oh. Ay kung acidic ka, di linggo-linggo lang, 3 araw lang, iitim na yan. Nakalibre ka na po sa 50. Hindi ka pa naabalang pumunta sa pwesto kung malayo ang pwesto. Hindi lang po paglilinis niyan. Kailangan na iskuba. Sing-sing naman, sing-sing. Okay na. Babanlawan ko na po. Talagang halos maitim-itim pa po yung pinagbanlawan. Ibig sabihin, marami pong mga acid-acid. Banlaw, babarasin mo ulit. Kahit malinis na, babarasin ulit ng yan. Wala na yung mga sabon.
Okay? Bago po pupunasan ng tela. Mas maganda po yung telang malambot. Pagkatapos nyo pong ibabad sa magdamag, or mas magdamag maghapon ang silver sa betchin, pabrasin nyo po. At pagka nabrasin na po sila ay pupunasan nyo naman po ng tuyong tela. Mas maganda po yung makinis. Para po sa finishing, makikita nyo po ang kulay ng mga silver. Kasi pag lagi kayo magpapalinis sa pwesto, lagi may bayad. Maaabala pa kayo kung malayo sa inyo ang pwesto ng shop. Okay? So, papakita ko na po sa inyo ha, ang resulta. So, ito na po yung singsing na madilaw. Puting-puti po, ang linis oh. Para ng bago. Ito po. Para ng mga bago. Ganda ng kulay. Ang puputi na. Oh. Puti. Ito naman po yung bracelet. Ito po yung kaninang maga ko lang. Napakalinis na po. Kanina parang asin, parang itong may uling. Okay? So, napakalilinis na po. Oh. Ito din po yung kwintas na, na pambabae. Kita niyo po, parang uling to kagabi. Oh. Napakalinis na yung pendant. Okay? Ito na po yung pendant na may bato. Yan oh. Yung puti na po. Okay? So, tignan niyo po, ang laki ng pagkakaiba. Malinis na ang silver. Yan. Kaya po, ganyan lang kasimple ang paglilinis ng silver. Nawa po ay nagustuhan niyo ang ating video at pakisubscribe po sa bago. Like and share. Salamat po sa inyong panonood. Comment po kayo. See you in my next video po. God bless. Lamang ang may alam.